At ang ating pong Sunday School, Sister Grace, digmaan ng dalawang kalikasan. Meron pong slides dyan. Ito mo na. Ito. So, ang ating pong pag-aaralan ngayon ay connected sa i-preach po natin, pag-aaralan po natin mamaya. Kaya po, mamimiss ng mga kapatiran yung mga late or hindi makapakinig ng Sunday School sapagkat ito po ay related sa ating pong lesson mamaya, sa ating pong mensahe mamayang morning service. Ang digmaan ng dalawang kalikasan. Panimula, ang digmaan ng dalawang kalikasan ng pagtiwala tayo kay Kristo bilang tagapagligtas, tayo ay may bagong kapanganakang spiritual na nagdudulot ng labanan sa pagitan ng bagong pagkatao na hindi nagkakasala at ang dating pagkatao na hindi tumitigil sa pagkakasala. So, ito pong topic na ito ay napaka-importante para sa isang bagong Christian, matagal ng Kristiyano, o mga matatagal ng Kristiyano. Bakit? Kasi pag hindi natin ito naunawaan, maraming mga tao na hindi ito naunawaan, kaya ang pagkakaalam nila na ang salvation nawawala. Or pwede nating abusuhin ang salvation. Yung nagtuturo ng ang salvation hindi nawawala katulad natin, ang interpretasyon ng iba ay aabusuhin nyo ang salvation, ang paggawa ng kasalanan. Yung iba naman, nagda-doubt na sila ay ligtas kung sila ay nagkakasala. Yung iba naman, hindi talaga nila alam kung ano yung digmaan ng dalawang kalikasan or two nature. Nung tayo ay niligtas ng Panginoon, bago niya tayo iligtas mga kapatid, tayo ay old nature, yung lumang katauhan. At sa Bible, meron niyang mga synonyms, mga iba't ibang pagkagamit ng salita. Old nature, sinful nature, old man, tsaka flesh, laman. So yan tayo dati. Isang nature o isang kalikasan, iba-iba yung tinawag yan ng Bible. Old man, flesh, okay? Corrupt nature, corrupt man. So, ayan po tayo. Ngunit, nung tayo ay naging Kristiyano, dahil tinanggap natin si Kristo bilang tagapagligtas, tayo ay ipinanganak na spiritual, merong panibagong kalikasan ang natanggap. So, hindi siya, mga kapatid, yung tipong old nature, tapos dumating yung new nature, nawala yung old nature. Hindi ganon. Old nature, nadagdagan ng new nature. Kasi, kung nawala yung old nature, ibig sabihin, hindi na dapat magkakasala ang isang Kristiyano, pero nagkakasala pa rin tayo. At malinaw sa Bible na idinagdag siya, tayo ay bagong katauhan. Na yung, mamaya, i-clear natin yung, behold, all things are become new. Okay? Mamaya, i-clear po natin yan. Kapag hindi natin naunawaan ang konseptong ito, manghina o mabibigo tayo sa posibleng mali. At posibleng mali, ito dahil sa patuloy na impluensya at kapit ng kasalanan at labanan sa ating buhay pagkatapos na matanggap ang kaligtasan. So katulad ng sinabi natin kanina, kapag hindi natin naunawaan yung new nature saka old nature, magkakaroon tayo ng maling paniniwala pagtapos natin matanggap yung kaligtasan. So, samahan niyo po ako, mga kapatid, magbuklat ng, gusto ko, buksan niyo talaga yung Bible. Makita natin yung mga flash, mga verse na ipina-flash sa screen, titignan po natin. So, unahin po natin yung Juan 3, versikulo 1 hanggang 8. John chapter 3, verse number 3 to verse number 8. Good morning po. Kasi po, napaka-importante po nito na maunawaan natin kahit tayong matatagal ng mga Kristiyano na. Kasi merong labanan na nangyayari sa Christians.
Okay? Focus lang tayo sa Word of God kahit medyo maingay yung motor. Verse number, sumulan po natin sa verse number 1. There was a man of the Pharisee named Nicodemus, a ruler of the Jews. So, pag sinabi nating mga Pariseo, isa ito sa mga tao noong panahon ni Jesus, grupo sila na naniniwala sila sa Old Testament, sa Pentateuch. Pero, yung paliwanag nila ay tinuturing nilang kapantay ng salita ng Diyos. Ito yung pagkakamali nila. Sila ay mga istriktong tao na sinusunod ang kautusan. So, si Nicodemus, isang ruler. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher, come from God. For no man can do these miracles that thou doest, except God be with him. So, na-recognize ni Nicodemus na si Kristo na naghihimala ay hindi ito magic or tricks, kundi galing talaga ito sa Diyos. And in verse number 3, nagsalita si Kristo. Nagsimula niyang sulwiningan si Nicodemus, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again. The wind bloweth where it listeth, thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth. So is everyone that is born of the Spirit. So makikita natin yung sagot ni Jesus Christ kay Nicodemus tungkol sa ikalawang kapanganakan. Tungkol sa pagdating ng new nature. Ang ating pangalawang kapanganakan ay spiritual at hindi nakikita. So, yung ating unang kapanganakan, nakikita natin yan. Nasa loob pa lang ng sinapupunan ng nanay, kitang-kita natin yung paghihirap. Physically, materially. But, the second, spiritual birth, hindi po natin ito nakikita. Kung wala nito, hindi tayo makakarating sa langit. Yan ang sinasabi ni Jesus Christ kay Nicodemus. Sa sandali na naganap ang kaligtasan, tayo ay na-saved, na born again, hindi nito binabago ang ating dating pagkatao mula sa unang kapanganakan. Okay? Kaya nga, uulitin ko, sa Bible, yung old man, corrupt, wicked, the flesh, yan yung mga synonyms, karatig salita na ginamit ni Apostle Pablo na tumutukoy sa dati nating katauhan. So, nung tayo ay ipinanganak na muli, hindi ibig sabihin naging spirit na lang tayo. Andun pa rin yung unang kapanganakan. Ang karnal na katauhan o yung flesh ay nananatili pa rin ang kakayahang gumawa ng mali, subalit may katunggali na ito ngayon sa ating kalooban dahil sa bagong kapanganakan. So dati, nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, flesh lang, old man lang. Hindi na tayo kailangang i-tempt ni Satan. Kasi bago pa tayo i-tempt, magigive in na tayo dun sa temptation. Yun ang old man. But, sinabi ni Jesus Christ, kapag tayo ay na-born again, spiritual na kapanganakan, hindi niya natatanggal yung old man, pero meron ng itong katunggali. Yun yung new man, new nature. Old nature, new nature. New man, old man, new man. Bagong pagkatao na. So, ulitin ko mga kapatid, hindi ibig sabihin tayo ay nakakilala na sa Panginoon, hindi na tayo magkakasala. Dapat tayong hindi na magkasala. Ayan ang tinuturo. Kaya paulit-ulit sa Apostle Pablo na, shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan upang sumagana ang biyaya? Kasi nga, andun pa yung tension, andun pa yung
magkakasala pa rin tayo. Kaya sinasabi ni Apostle Paul, wag. Ngayon, bakit ko ito nasasabi? Kasi may mga tao nagtuturo, mga Christian, na kapag Kristiyano ka na daw, dapat hindi ka na magkakasala at wala ng old nature. Tanong, kung hindi na tayo magkakasala, pag tayo ay naligtas na, bakit inuutusan pa rin ni Apostle Pablo yung mga Kristiyano noon na wag silang magkasala? Ibig sabihin, nandun pa rin yung kasalanan, andun pa rin yung old nature, andun pa rin yung old man. Ang kaso nga lang, meron na siyang kaaway. Ang kaaway niya ay yung ating new nature. Tandaan natin ang personality natin isa lang. Pero ang nature natin, dalawa. Si Jesus Christ, ilan ang person ni Jesus Christ? Isa o dalawa? Isa lang. Ang nature ni Jesus Christ, isa o dalawa? Nature. God nature, tsaka human nature. Nagkatawang tao. Tanong, sa bagay, madadaanan naman natin to someday. So, si Jesus Christ, isa lang ang person. Tayo, isang persona lang tayo. Hindi tayo dalawang persona. Isa lang. Meron tayong dalawang nature. Old nature, new nature. May kalaban na. Ibig sabihin, ngayon ang tanong, ibig sabihin yung mga hindi mananampalataya, kapag sila ay sa buhay nila, puro kasalanan lang ang ginagawa nila. Hindi ko sinasabi yon. Ang hindi mananampalataya, may nagagawa ding mabuti. Bakit? Kasi meron silang letter C, conscience. Pero, yung gawa nilang mabuti, sa standard ng tao, ang sabi ng Bible, ito ay hindi makakaabot, maduming basahan pa din sa Diyos. So, parang in vain. Sa atin, mabuti. Pero sa standard ng Diyos, maduming basahan. Or, itsapwera lang yun sa Panginoon, kumbaga. So, bilang isang tao, makagawa sila ng mabuti sa definition at standard ng tao. Kasi meron silang conscience. Kaso nga lang, ang konsensya sa Bible, namamar, M-A-R, nababahiran. Ibig sabihin, kapag nagnakaw ka ng piso, makakonsensya ka. Magnanakaw ka ng 5 piso, magnakaw ka lang ng mga maliliit, makakonsensya ka, pero kalaunan, hindi ka na nakakonsensya. Hanggang sa nagnanakaw ka na ng malaki, gumagawa ka ng pagsisinungaling, nakakonsensya ka, pero dahil paulit-ulit mong gagawin yun, yung konsensya natin, deep inside of us, nababahiran ng karumihan. Kaya, tuod na tayo. Kaya totoo yung sinisigaw ng mga tao. Wala kang konsensya. So, yun. Meron siyang konsensya, kaso nga lang, natabunan ng paulit-ulit na kasalanan. So, narinig nyo na ba yung ang 1,000 mali, pag pinaulit-ulit, nagiging tama. So, parang ganun din. Dahil paulit-ulit ginagawa sa kanila, normal na lang yun. Kaya, mga kapatid, tayo, ang basihan natin hindi lang yung konsensya. Ang basihan natin yung salita ng Diyos. Ang konsensya, ano lang yan? Supplement. Tagatulak. Kumbaga, dagdag lang yan. So, sa atin, mga Kristiyano, hindi natin madalas sinasabi yung, hindi ka ba nakakonsensya sa ginagawa mo? Bakit? Kasi nga, supplement lang yon. Ang lagi natin sinasabi, hindi ka ba kinokonvict ng Holy Spirit? Oo. Nasaan ang conviction ng Holy Spirit sa'yo? Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Yon. So kapag talagang frustrated na, nasabi na natin yung mga ganung bagay, hindi ka ba nakakonsensya? Parang pang-unbeliever na yun, ano? Kasi nga, ang basis natin hindi konsensya. Ang basis natin yung Word of God, yung Holy Spirit. Kasi pag konsensya ang basis natin sa ating mga gagawin sa buhay, hindi ito magpupush. Kumbaga, natatapalan, nababayaran. So, pangalawang kaligtasan, meron tayong new nature. So, meron ng paglalaban. Pagsisinungaling, pagsasabi ng tama. Yung old nature mo, sasabihin sa'yo, magsinungaling ka. Pero yung new nature mo, sasabihin sa'yo, huwag kang magsinungaling. Nakuha po natin? Gumawa ka ng kasalanan, huwag kang gumawa ng kasalanan.
Next, 1 John chapter 3, verse number 9. Tingnan natin. 1 John, unang Juan. First John chapter 3. Verse number 9. Sabi po ng Bible, pwede mong basahin, Nanay Mel. Nakaupo na lang, nakaupo. Apo, 3:9. Okay po. Ngayon, pag binasa mo to, nung alam niyo yung una ako na Kristiyano, nabasa ko to, natakot ako eh. Baka hindi ata ako talagang ligtas kasi nagkakasala pa ako. Di ba? Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sabi sa Tagalog. Sapagkat nananatili sa kanya ang buhay na galing sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. So nung narinig ko to, nung nabasa ko to, kasi nung bago akong Christian, yung Book of John, parang isang araw ko lang yan binasa eh. Tapos, sunod noon, nung nalaman ko na yung John, sa Book of John, tsaka itong 1 John, 2 John, 3 John, tsaka Revelation, isang John lang, binasa ko din. Kasi, yung pangalan ko, John eh. Juan, di ba? Juan. Nickname ko Juan. John sa English. Sabi nila. So, binasa ko to, sabi ko, naku, nagkakasala pa ako. Paano yan? Ibig sabihin, di ba talaga ako ligtas? Okay, ito ang paliwanag. Ang bagong kalikasan ay kabaligtaran ng ating lumang kalikasan. Kung ang ating lumang kalikasan ay walang ginawa kundi magkasala, yung bagong pagkatao ay hindi siya nagkakasala. Dahil ito ay sinilang ng Diyos at siya ay, look at this, perpekto. Gulat kayo ngayon. Perfecto. So this is the principle. Every time na nagkakasala ka, it's not your new nature. Hysteria. Every time na nakakapagmura ka sa isip mo, it's not your new nature. Magandang tanong yan. Normal ba na ang isang karaniwan niya sa bagong Kristiyano nagda-doubt sa... Meron akong dalawang sagot dyan. Unang sagot, yung mga hindi ligtas, kung wala talaga silang na-receive na kaligtasan, hindi sila magda-doubt. Kasi wala kang kaligtasan Kapag ligtas ka, natural, mayroong posibilidad na magda-doubt ka. Pero, minsan nadadaya tayo, minsan ang tao madadaya ng kanyang isip at ng kanyang puso. Bakit? Maraming tao, pagdating natin sa langit, akala nila ligtas sila. Kaya nga may 3 bagay ka daw na ikakagulat sa langit. Yung mga bagay na yung mga taong ina-expect mong nandun, wala doon. Yung mga taong hindi mo ina-expect na mapunta doon, nandun. At pangatlong ikagugulat mo, nandun ka. Kasi sa biyaya lang tayo naligtas. So, kaya pa ulit-ulit sinabi ng Biblia, examine yourself kung ikaw ba ay nasa pananampalataya. Ngayon, kapag ang isang Kristiyano lumapit sa'yo, nagda-doubt ako kung ligtas ako Anong kailangan gawin? Hindi mo pwedeng sabihin, di, ligtas ka. Ano yun, ikaw si Jesus? Hindi mo pwedeng sabihin ganun. Dapat ang salita ng Diyos ang magsasabi na ligtas siya. Ngayon, shesharan mo ulit ngayon ng Bible na nagtuturo, ipopoint mo siya na si Jesus Christ, na ito ang way kung paano maligtas, si Kristo ang tagapagligtas. Kung ikaw ay naniniwala, sinabi ng Biblia na kung naniwala ka sa Kanya, tunay, totoo, na nagtiwala ka sa Panginoon, tinanggap mo siya bilang tagapagligtas. Sinasabi ng salita ng Diyos, He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son hath not see life. Biblia ang nagsabi, at pinapatotoo ko sa iyo, ligtas ka. Ako din, nag-doubt din ako. Pero, binasa ko ulit yung anong tawag doon? Source of light materials, tsaka yung Bible ko. Ligtas nga ako. Bakit? Kasi naniniwala ako. Ngayon, may mga taong ganito.
Hindi nila matanggap na maniwala lang para maligtas. Kasi tingnan nyo yung mga plus works salvation. Yung iba, sasabihin nila, yung iba mga pastor, nagtuturo, maniwala lang, ligtas na eh. Hindi nila matanggap. Bakit? Gusto nila magkaroon ng ambag sa kaligtasan. Mga kapatid, wala tayong ambag sa kaligtasan natin. It's all by the grace of God. It's all by the miracle work of the Holy Spirit of God. So, yung tanong na yan, hindi natin yan pwedeng maging gawing cliche na hindi, ligtas ka, huwag kang mag-doubt. Kailangan i-sure ng salita ng Diyos. So, posible sa Christian na siya ay mag-doubt. Kasi nga, marahil talagang totoong ligtas siya at nagda-doubt siya tuwing siya kakasala. Okay? Pero yung mga matatagal ng Christian, then, sabihin din natin, ang evidence ng ikaw, ito sa pinakamatibay na evidence na ikaw ay ligtas na, ikaw ay talagang sure sa langit, every time na may gagawin kang kasalanan, lalo na sa mga bagong Kristiyano, before, pag nakagawa sila ng kasalanan, wala lang. Di ba? Pero nung naging Christian sila, nung makagawa sila ng kasalanan, parang may mali. Nakukuha po natin mga kapatid. Parang may nagbago deep inside of you. Parang hindi to tama. So, merong conviction. Kasi ang Holy Spirit, ang sabi ng John, ni Jesus Christ, pag dumating ang Holy Spirit, i-convict niya ang tao sa kasalanan. Kaya nga ang pastor, pinipreach kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi ang pastor, ang preacher, hindi siya ang nagko-convict ng kasalanan. Ang Holy Spirit, sinasabi lang ng pastor kung ano yung salita ng Diyos. So, yun po, Nanay Mel, ang sagot ko doon. Ngayon, tuwing magkakasala ka, magda-doubt ka, at pag nagda-doubt ka, balikan mo yung salita ng Diyos, ligtas nga ako. Pero, nakita niyo yung meron daw 3 uri ng sorry. I'm sorry. Number 1, I'm sorry. Pangalawa, I am wrong. Pangatlo, how can I do it right? Maraming tao daw nakakalimutan yung pangatlo. Pwede mong aminin, Lord, sorry, mali ako. Nagkasala ako sa'yo. Pero hindi natin pinapanalangin sa Panginoon, Lord, tulungan niyo po ako kung paano ko ito itatama. Pambira, sapul na sapul tayo doon, ano? Kahit sa tao, sa mga mag-aasawa. So, ayun po, Nanay Mel. Balik tayo doon sa ating, kaya pag tayo ay nagkakasala, yung old nature mo yon. Hindi ko pwedeng sabihin, hindi na ikaw yon. Ibig sabihin, ikaw pa rin yon. Pero nga lang, yung old nature mo na yon. So, ang konsepto, pag gumagawa ka ng mabuti, tingnan mo nung hindi ka paligtas, pag gumagawa ka ng mabuti, hindi yun mabangong samyo sa Diyos o hindi natutuwa ang Diyos. Wala lang. Kasi nga, maduming basahan lang sa Kanya yun eh. Pero nung ikaw ay naligtas niya, every time nagagawa ka ng mabuti, nalulugod mo ang Diyos. And that's your new nature. So the principle, the old nature, palagi nagkakasala, hindi nakakalugod sa Diyos. New nature, hindi nagkakasala, gumagawa ng mabuti, at kapuri-puri sa Diyos. Question? Okay, next verse tayo. 1 Peter chapter 1 verse 23 to 24. Basahin ni Sister Gloria. 1 Peter chapter 1. Ang 1 Peter ay bago mag-Hebrews ata. Tama ba? Opo. Okay. 1 Peter chapter 23, chapter 1 verse 23-24. Ang ganda. Being born again, sapagkat muli kayong isinilang. Hindi sa pamamagitan ng kapanganakang may kamatayan, kundi sa bisa ng buhay at hindi nagbabagong salita ng Diyos
So, anong ibig sabihin nito? Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Gaya ng bulaklak nito, ang lahat ay kanyang kariktan. Pambira, ang lalim naman ng Tagalog na to. Bulaklak nito, ang lahat niyang kariktan. Ano ba yung kariktan? Wait up. Tingnan natin sa English. Ano yung gamit niya dito? 23. Ang lahat na tayo. Kariktan, ibig sabihin, glory. No? No? Tama po ba? Ang lahat ng tao ay tulad ng bugay ng bulak nito, ang lahat ng kanyang kariktan. Pero, parang ganito yan, ang damo ay nalalanta. The grass withereth, and the flower thereof falleth away. At kumukupas naman ang bulaklak. Ngunit ang salita ng Diyos, verse number 25, salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. Yun, mga kapatid. Pag tayo ay born of God, born again, tayo ay not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of God, and which liveth forever. Anong ibig sabihin nito? Ang ating kapanganakan sa pisikal ay galing sa nasisirang binhi. Mga kapatid. Kaya, yung binhi ni Adan, mula kay Adan hanggang sa tao, yung flesh mamamatayan kasi nga nagkasala. Pero, ang spiritual ay hindi nasisirang binhi. So, mayroong seed of the word of God sa atin. Ang isa ay tiyak na mamamatay, habang ang isa naman ay tiyak na hindi mamamatay. At ang bunga ng dalawang ito ay magkasalungat din. So, itong flesh natin, old nature, matatapos yan. Anong feeling ng isang buhay na hindi ka na magkakaroon ng kasalanan? Ang akala kasi ng mga tao, ang kasalanan, yun yung masaya. Yun yung full life, yun yung good life, yun yung best life. Pero hindi nila alam, yung kasalanan yung sisira sa buhay natin. Tignan nyo, yung mga nangangaliwa, manood ka lang ng tulpo, anong puro ang laging topic? Si Mister, nakakita ng ibang babae. Yung si Mrs., nakakita ng ibang lalaki. Ano sasabihin? Dito po ako masaya. Mga kapatid, kapag kasalanan yan, hindi yan masaya. Akala mo lang kasi naluloko tayo ng ating pakiramdam. So, that's the point. Hindi, yung katawan natin ito, lilipas. Pero pagdating sa langit, it will abide forever. We, as a new nature, as yung old nature natin, papawiin niya ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, kapag tayo ay, kunwari, nag-rapture ngayon, etong old man na to, hindi to pwedeng pumasok sa langit. Kaya i-change niya corruptible to incorruptible. Nasisira sa hindi nasisira. Kumbaga, babaguhin tayo ng Diyos. Kung magra-rapture mamaya, hindi tayo makakita ng kamatayan. Paano yung katawan na to? Di ba mawawala? Hindi nga. At the middle, okay, sa proseso, we shall all be changed. Mababago tayong lahat. Magkakaroon tayo ng new body. That is glorified body na walang kasalanan. Kaya nga, ang heaven, hindi siya yung tipong, pagdating doon para tayong, alam niyo yung, minsan kasi, nung unbeliever ako hanggang ngayon, o yung ibang mga tao, ang isip nila, ang langit, yung parang, lumulutang ka lang na parang wala ka sa sarili na yun lang yung langit. No. Heaven is a physical place kung saan makakapag-isip ka ng tama, nakakaramdam ka ng tama. Okay? Question? Dito naman tayo sa may skip na natin tong Skip na natin tong Romans chapter 7 kasi mahaba verse 1. Sige, i-flash mo lang. Itong Romans chapter 7, verse 1 to 14, tinuturo nito na wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Ang kautusan at ang kasalanan, kumbaga, ang kautusan, kumbaga para tayong nakapako sa kautusan dahil sa ating kasalanan. So, ito ang
ito ang nagagawa ng kautusan. Ipinapakita sa atin na tayo ay makasalanan. At ang hilig ng laman ang tuntunin ng ating isip. Sa verse number 14, alam natin ang kautusan ay spiritual, ngunit ako'y makakaalam sa makalaman at alipin ng kasalanan. So tayo, alipin talaga. Servant of sin. Imagine that. Kaya sa Bible, palagi kang alipin. Ligtas ka o hindi ligtas, alipin ka palagi. Anong nababago? Ang nababago lang yung master mo. Kasi pag sinabi mong alipin, lagi ngay master yan. Master and slaves. We are always slaves. But we're just changing our master. Before, ang master mo yung sin, si Satan at ang kasalanan. Pero nung naligtas ka, hindi mo na master ang sin. Your master is the Lord. Meron ka ng new master, si Lord. Okay? Ito tayo. Romans chapter 7, verse 15 to 25. Mahaba-haba ito, mga kapatid, kasi matinding pag-aaral to eh. Romans chapter 7, verse number 15 to verse number 25. Babasahin ko po, no? Sundan nyo po sa King James, babasahin ko po sa Tagalog. Hindi ko maunawaan ang aking sarili. Yan. Hindi niya daw, bakit? Sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko, sa halip, ang kinasusukluman ko, ang siya kong ginagawa. Ngayon, kung ginagawa ko ang hindi ko gusto, nangangahulugang sumasang-ayon ako sa mabuti nga ang kautusan. Kung ganon, hindi na ako ang may kagagawan yon, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Sa King James, but sin that dwelleth in me. Alam kong walang mabuting bagay na nananatili sa aking katawang makalaman. Kaya kung naisin lang ang mabuti, hindi ko nga lang magawa ang mabuting ninanais ko. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto ang siya kong ginagawa. Kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Nakita natin mga kapatid, verse 21. Ito ang natuklasan ko. Kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa igubuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Ngunit may ibang kapangyarihan na sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip, ipinapaalipin ako ng kapangyarihang ito sa kasalanang nananatili sa aking katawan. Anong saklap ang aking kalagayan? Sino ang magliligtas sa akin? Sa kalagayang ito na napapahamak sa akin, wala nang iba kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ang Panginoong salamat sa Kanya. Nakita natin, sabi ni Apostle Paul, ipaparaphrase ko, ba't kaya ganon? Yung mga mabubuting, mga gusto kong gawin, natapang gawin, hindi ko magawa. Hindi na ako yon, kundi yung kasalanang nananalantay sa atin. Sa madaling salita, every time na gumagawa ka ng masama at hindi maganda, that's your old nature. Pero hindi mo pwedeng sabihin, pastor, I'm doing all of this, pero walang change sa buhay mo, baka hindi ka talaga ligtas, walang new nature. Ang isang Kristiyano ay hindi magpapatuloy sa kasalanan na walang conviction, walang pagbagabag ng Holy Spirit sa kanya. Kumbaga, hindi ka matutuwa sa kasalanan. Hindi ka magnanais. Kaya nga mga kapatid, huwag kayong matutuwa sa kasalanan o sa mga taong nagmamak o kinakrown pa nila yung kasalanan. No. Ang dahilan kung bakit mahirap gawin ang mga bagay na tama at madaling gawin ang mga bagay na hindi tama ay dahil sa dalawang magkatunggali. Kaya pala, meron struggle sa atin to do what is good, to do what is right, and sometimes you do what is wrong kasi naglalaban sila.
Naglalaban. Now, ano na to gusto ko mag-break na tayo Marami pa mga verses dito. Pero, ano na lang natin. Romans chapter 8, verse number 5. Look at this. 8:5 ng Romans. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh. But they that are the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not the subject to the law of God, neither indeed can be. So then they that are in the flesh cannot. Look at that, brothers and sisters in Christ. Ano sinasabi dito? Ang maging karnal o makalaman sa isipan ay kamatayan. Ang maging maka-espiritual sa isipan ay buhay na may kapayapaan. Nakita niyo yun? Kailan ka ayaw ng Diyos? Tandaan natin, lagi tayong mahal ni Lord. Pero magkaiba yung loving the person tsaka sa loving the ways of the person. Yung mga anak natin, hindi lahat ng ginagawa nila gusto natin. Mahal natin. Pag gumawa yan ng kalokohan, sumuka sa kotse, or kaya kinulayan yung dingding, hindi mo mahal kung ano yung ginawa niya. Di ba? Binasag lahat ng plato nyo. Wow, anak, I love it. No. Loving the person itself is different from loving what is his ways. His or her ways. Same. Kailan hindi gusto ng Diyos? Kailan ka hindi gusto ng Diyos? Lagi kang gusto ng Diyos, lagi kang mahal ng Diyos. Pero hindi gusto ng Diyos kapag gumagawa ka ng masama. Hindi niya yon gusto. Kasi ang sabi dito, for to be carnally minded is death, and the carnal mind is enmity against God. Ayaw ng Diyos. So, verse number 8 is one of my life verse. So then they that are in the flesh cannot please God. Kapag nasa old nature ka, yan ang pinapagana mo, hindi mo nape-please si Lord. Kapag old man, old nature, your flesh, you cannot please God. And then again, pupunta tayo sa ating team verse na lagi binabanggit ni Pastor Jomar, Revelation chapter 4, verse number 11. Thou art worthy, O Lord, to receive honor, glory, and praise, for Thou hast created everything. Ba't mo ginawa, Panginoon? For Thy pleasure, they were created. Para sa Kanyang pleasure, para sa Kanyang papurihan. So kapag namumuhay ka sa laman, hindi ka nakakapuri sa Diyos at you're missing the point of life. So, ang ganda nito. Next. Siguro, next week na lang natin to pagpatuloy, ang haba kasi. Kaya natin mag-develop ng isang message sa isang chapter lang. Pero bago tayo matapos, para magkaroon tayo ng break, na 10 minutes, tingnan natin yung larawan. Yung larawan na lang. Yan. Kita natin yung larawan. Bagong pagkatao, saka lumang pagkatao. So, tingnan natin. I-analyze natin, Katawan. Kaluluwa, espiritu. Ano yan? Tayo ay tripartite being. Ibig sabihin ng tatlo. Tripartite. Three-part being. Body, soul, and spirit. Ang soul and spirit, bahay niya yung katawan natin. So, tatlo. Kapag ang tao hindi ligtas, ganyan na lang. Pag tao hindi ligtas, meron siyang spirit, pero patay. Okay? Meron siyang spirit, pero patay. Okay? Old nature. Pero nung ikaw ay naligtas, bubuhayin ng Diyos yung itong espiritu mo. Iba pa yung indwelling ng Holy Spirit. At iba pa yung new nature. Pastor, parang ang gulo na. Ulitin ko. Ang hirap kasi. So, tatlo, tripartite being. Kapag ang tao
walang pagkakilala sa Panginoon, tripartite siya, pero yung isa, patay. Ano yung patay? Espiritu. Ang body, windows sa five senses. Food, karinig tayo, windows dito sa mundo. Kaya tayo na-appreciate natin yung mundo. Yung soul, psyche, which is, yun yung tunay na ikaw. Umiiyak, natutuwa, nakakamiss, nagmamahal, nagdidesisyon. Yun. Emotion mo, your emotion, your volition, it is the real you. It is the windows sa mga eme-eme natin sa buhay. Pero yung espiritu, yan yung windows. Yan yung bintana sa mga espiritual na bagay. Kaya ang taong patay ang espiritu, wala si Jesus Christ. Simba tayo. Wala sa kanya yun. Wala yun sa kanya. Bible study tayo. Wala yun. Memory verse. Wala yun. Lahat ng mga espiritual na bagay, wala yun. Kasi nga, patay nga eh. Eh di eto na. Nakakilala sa Panginoong Kristo. Tinanggap si Jesus Christ. Ang sabi ng Bible, He hath quickened us. Tayo ay binuhay ng Diyos. Anong binuhay niya? Yung soul, hindi. Buhay na yung soul eh. Ang binuhay niya yung spirito. Pak. Meron ka ng spirit ngayon. Kaya, ang totoong Kristiyano, na binuhay ng Holy Spirit, ang kanyang spirit, kaya yan magugutom sa Word of God, magsisimba. Kaya yung sinulingan mo dyan sa labas, at sinabi mo ligtas na yon, kung totoong ligtas yun, magugutom yun. Magiging aware yun sa mga spiritual na bagay. Yung tipong salita ng Diyos, may effect yun sa kanya. So, meron na siyang, ayan na, buhay na. Bukod dyan, andyan pa yung indwelling ng Holy Spirit. Tapos meron pa siyang new nature. Kaya nga, ang tunay na ligtas, meron talagang change sa kanya. Nabuhay na yung Espiritu, andyan pa yung Holy Spirit, meron pa siyang new nature. So, ang old nature, ang resulta nito, nasisira. Nasisira, wala, patay. Pag namatay, diretso impyerno. Yan ang belief natin mga Baptist. Hindi na matulog-tulog, impyerno agad. Pero, sa kabilang banda, meron ng Holy Spirit, meron ng bagong pagkatao, meron ng bunga ng banal na Espiritu. Magkakaroon ka ng, kumbaga, bakit itong mga napakakasamang tao, ganoon lang sila baguhin ng Panginoon? Si Baron Geisler, talagang tarantula, di ba? Alam mo, wala nang pag-asa. Pero nung naligtas, nag-aral ng theology doon sa Antipolo, All Nation College. Tapos ng Bachelor of Theology. Diba? Ganon magbago si Lord. Sure na sure. Kaya sasabihin mo, ligtas ka pero walang changes sa buhay mo. Meron addict kasi. Magkwento pa sa akin eh. Sabi niya sa akin, Juan, kasi sa amin, Juan pangalan ko eh. Bago ka pa maging born again na kami. Kasi baby pa lang daw siya, born again na sila. Ibig sabihin ito, taong to, hindi talaga to ligtas. Bakit? Addict eh. Oo, pamilya kayo ng mga nagsisimba. Pero yung buhay niya, hindi mo makikita ng pagka-Kristiyano. Pagmamalaki mo pa sa akin na mas nauna kang born again sa akin. Ay ayun ay napakaangas kasi talaga nun. Ang taong yun. Basag ulo. Palibasa wala yan. Hindi sa pamilya. Hindi dahil nanay tatay mo nagsisimba, langit ka na din. Hindi po. Personal tayong kaharap sa Diyos. So, new nature. At mag-aaral pa tayo. Ito na lang siguro yung Sunday school din natin next week. Kasi yung sa pinoprovide ni Pastor Bong, Baptist Distinctives, tapos na tayo doon. Kaya magdi-depart tayo sa kanila. So gagawa tayo ng lessons at kung ano-ano pa po. So meron tayong tanong. Brother Barn, may tanong ka? Pwede na ba mag-break, Pastor? Pwede na. Pero mag-offering muna tayo.
Wala nang tanong? Sige, tayo po ay 9:54 na. Sisimula tayo saktong 10 o'clock. Mag-pray po tayong lahat. At let's all start.